Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamalalim na pagmamahal ay minsan hindi nakikita ng mga mata. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan na ito ang magiging sanhi ng iyong pinakamatinding kalungkutan? Ating subaybayan ang kwento ni Luningning, isang babaeng 20 taong nagtiis sa ngalan ng pag-ibig para lamang harapin ang isang pagsubok na yayanig sa buo niyang pagkatao. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng damdamin. At ito ang Kabanata 1. Halos hindi magkasya sa dibdib ni Luningning ang kagalakan habang kausap sa telepono ang kanyang ina. Mula sa bintana ng kanyang marangyang silid sa Hacienda de Alab, tanaw niya ang malawak na hardin na animoy walang katapusan. Ngunit ang isip niya ay lumilipad patungo sa maliit at payak na baryo mahinahon. 20 taon. 20 mahahabang taon ang hinintay niya para sa pagkakataong ito. Opo, inay. Siguradong-sigurado na po. Pinayagan na ako ni Mama Dayang, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang tuwa. Maghahanda na po ako ng mga pasalubong. Huwag na po kayong mag-alala sa handa para sa piyesta. Ako na po ang bahala sa lahat. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa kabilang linya. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano namin ito katagal hinintay ng tatay mo. Ang makita ka lang ay sapat na, Ning. Masigit pa po sa sapat ang ibibigay ko, inay. Babawi po ako sa lahat ng taon na wala ako dyan. Pagkatapos ng tawag, napayakap si Luningning sa kanyang sarili. Sa wakas, maipapakita na niya sa kanyang mga magulang at sa buong baryo na hindi na sayang ang kanyang pagpapakasal sa isang Del Fierro. Maipagmamalaki na niya ang kanyang asawang si Kirog at ang buhay na ibinigay nito sa kanya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang isang katulungaw. Ma'am Ning, pinapatawag po kayo ni Senyora Dayang sa kanyang opisina. Agad na kumabog ang dibdib ni Luningning. Ang opisina ng kanyang biyenan ay hindi isang lugar para sa mga simpleng kumustahan. Ito ay isang teritoryo ng kapangyarihan kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat desisyon ay pinal. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Marahil ay may mga habilin lang ito para sa kanyang pag-uwi. Habang tinatahak niya ang pasilyo na may sahig na gawa sa malamig na marmol, pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay pinagmamasdan ng mga larawan ng mga ninuno ng Del Fierro na nakasabit sa dingding. Pagdating niya sa mabigat na pinto na gawa sa Nara, kumatok siya ng 3 beses bago ito marahang binuksan. Ang opisina ni Dayang Del Fierro ay tulad ng may-ari nito. Malawak, tahimik, at nakakapanindig balahibo sa kaayusan. Nakaupo ang matriarka sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang postura ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Maupo ka, Luningning. Utos nito. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Sumunod si Luningning. Naupo sa silyang nasa harap ng mesa na para bang siya ay isang nasasakdal sa isang paglilitis. Narinig kong abala ka na sa paghahanda para sa iyong pag-uwi. Panimula ni Dayang. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Oo po, Mama. Sagot ni Luningning. Sinubukang ngumiti. Nasasabik na po akong makita sila inay at itay. Hindi kumibo si Dayang. Sa halip, ang mga mata nito ay bumaling sa isang bagay na nasa gilid ng kanyang mesa. Isang pamilyar na bagay na hindi nararapat sa loob ng eleganteng silid na yon. Isang kahon ng murang instant noodles. May pagbabago sa plano. Wika ni Dayang. Ibinalik ang malamig na tingin kay Luningning. Ang pamilya
ay dumadaan sa isang matinding pagsubok sa pananalapi. Hindi natin maaring ipakita sa mga taga-baryo ninyo na tayo ay nagpapasa sa sayaman habang tayo ay naghihirap. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Hirap? Paanong mangyayari iyon sa mga Del Fierro? Kaya't lahat ng regalo na inihanda mo ay iiwan mo dito. Nagpatuloy si Dayang, bawat salita ay parang patalim na tumataraki sa puso ni Luningning. Hindi ka magdadala ng kahit anong mamahaling gamit. Ang tanging pasalubong na dadalhin mo ay ito. Itinuro ni Dayang ang kahon ng instant noodles. Napatanga si Luningning. Hindi niya maintindihan. Isang masamang biro ba ito? Ngunit ang mukha ni Dayang ay seryosong seryoso. Pero, Mama, ano na lang po ang sasabihin ng mga tao? 20 taon po akong iisipin nilang. Hindi mahalaga kung anong iisipin nila. Putol ni Dayang. Ang mahalaga ay ang sundin mo ang utos ko para maprotektahan ang pangalan ng pamilyang ito. Maliwanag? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Kirog. Nakita niya ang itsura ng asawa at ang kahon ng noodles sa mesa. Agad niyang naintindihan. Mama, ano ito? Hindi natin maaaring gawin ito kay Ning. Pakiusap ni Kirog, lumapit siya sa tabi ni Luningning. Nakakahiya ito. Alam nating hindi totoo ang sinasabi ninyong problema sa pera. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol ni Dayang sa kanyang anak. Walang salitang namutawi sa bibig nito, ngunit ang tingin na yon ay sapat na para patahimikin si Kirog. Napayuko ito, ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Isang senyas ng sukdulang pagkabigo at kawalan ng kapangyarihan laban sa ina. Para kay Luningning, ang pananahimik ni Kirog ay mas masakit pa kaysa sa utos ng kanyang biyenan. Naiintindihan mo ba, Luningning? Ulit ni Dayang. Wala nang nagawa si Luningning kundi ang dahan-dahang tumango habang nararamdaman ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga mata. Mabuti, maaari ka nang umalis. Tumayo si Luningning na parang isang robot. Kinuha niya ang kahon ng instant noodles. Ang gaan nito sa kanyang mga kamay. Ngunit ang bigat nito sa kanyang puso at pagkatao ay halos magpabuwal sa kanya. Lumakad siya palabas ng opisina. Hindi nililingon si Kirog na naiwang nakatayo at walang magawa. Pagbalik niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto. Ang kaninang kagalakan ay napalitan ng isang hindi masukat na kahihiyan at sakit. Tinitigan niya ang kahon sa kanyang mga kamay, isang simbolo ng kanyang halaga sa pamilyang ito matapos ang 20 taong pagsisilbi. Napahagulhol siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumuhos, dumadaloy sa kanyang mga pisngi, kasabay ng pagguho ng lahat ng pangarap at pag-asa na binuo niya para sa kanyang pagbabalik. Ang bawat hikbi ni Luningning ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa katahimikan ng kanyang silid. Nang maubos na ang kanyang luha, isang malamig na pamamanhid ang pumalit. Hindi na siya ang masayang asawa na naghahanda para sa isang matamis na pagbabalik. Siya ay isang sundalo na sumusunod sa isang utos na dudurog sa kanyang dangal. Dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan niya ang aparador kung saan nakahanay ang mga bagong damit na binili niya para sa kanyang pamilya. Nariyan ang isang magandang bestida para sa kanyang ina, isang dekalidad na polo para sa kanyang ama, at mga laruan para sa mga pamangkin at sa mga bata sa kanilang lugar. Maingat niyang kinuha ang mga ito, isa-isa, at inilipat sa ilalim ng kanyang kama, sa isang tagong baul na para bang itinatago niya ang isang krimen. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang isang pangarap na nawasak. Pagkatapos, kinuha niya mula sa pinakasulok ng aparador ang mga luma niyang damit. Mga damit na isinuot niya bago pa man siya maging isang Del Fierro. Kupas na ang mga kulay, may ilang sinulid na himulmol na, ngunit ito ang unipormeng kailangan niyang isuot
para sa kanyang pagganap. Habang isinisilid niya ang mga ito sa isang luma at maliit na maleta, pakiramdam niya ay isinisilid din niya ang kanyang sarili, ang totoong luningning, sa isang madilim na sulok kung saan walang sino man ang makakakita. Paglabas niya ng silid, bit-bit ang maliit na maleta sa isang kamay at ang kahon ng kahihiyan sa kabila. Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang malawak na pasilyo ng Hacienda de Alab na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng karangyaan. Ang ngayon ay tila mga pader ng isang kulungan, at sa paanan ng engrandeng hagdanan, nag-aabang ang isang anino, ang kanyang tiyosiklab na may mapanuyang ng ngiti sa mga labi. "Abaning, paalis ka na pala." Bati nito, ang boses ay nag-uumapaw sa pekeng pag-aalala. Tumingin ito mula sa kanyang lumang damit, sa kanyang maliit na maleta, at sa wakas ay sa kahon ng instant noodles. Mukhang seryoso nga ang pagtitipid na ginagawa natin. Mabuti naman at marunong kang makisama sa hirap ng pamilya. Hindi kumibo si Luningning. Tinitigan lang niya ito, hinahayaang dumaan sa kanya ang mga salitang may lason. Alam niya na ang anumang sasabihin niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. Ang pananahimik ang tanging sandata niya. "O siya, mag-iingat ka sa biyahe." Dagdag pa ni Siklab bago siya talikuran, at rinig na rinig ni Luningning ang mahinang paghalakhak nito habang papalayo. Mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Hindi lang pala ang biyena niya ang kalaban niya. Ang buong hasyenda ay tila isang entablado, at siya ang bida sa isang trahedyang pinagtatawanan ng lahat. Sa labas, naghihintay na ang sasakyan. Nakatayo sa tabi nito si Kirog, ang kanyang asawa. Ang mukha nito ay gusot, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Nang makalapit si Luningning, walang salitang namagitan sa kanila. Marahan itong kinuha ang maleta at ang kahon mula sa kanya at inilagay sa likod ng sasakyan. Pagkatapos, humarap ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Luningning ang panginginig ng katawan nito. Naramdaman niya ang mga salitang hindi nito masabi, ang patawad, ang sana kaya kitang ipaglaban, ang mahal kita. Isinubsob ni Luningning ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang huling sandali ng karamay bago siya harapin ang mundo ng mag-isa. Ngunit ang yakap ay hindi nagtagal. Si Kirog mismo ang kumalas, tila hindi na rin niya kaya ang sakit. "Mag-ingat ka, mahal." Iyon lang ang naibulong nito bago siya tulungang sumakay sa kotse. Habang umaandar na paalis ang sasakyan, isang tao ang humabol mula sa mansyon. Si Ginhawa, ang kanilang matapat na kasambahay na itinuring na rin niyang kaibigan. Kumatok ito sa bintana. Nang ibaba ni Luningning ang salamin, mabilis na idinantay ni Ginhawa ang kanyang kamay sa palad ni Luningning. Mayroon itong iniabot na lukot na mga perang papel. "Wawa, hindi," pagtanggi ni Luningning. "Huwag ka nang tumanggining. Para sa mga pamangkin mo," pakiusap ni Ginhawa. Ang mga mata ay naluluha. "Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, makikita mo na ang pamilya mo. Mag-iingat ka, Ning." Bago pa man makasagot si Luningning, tumakbo na si Ginhawa pabalik, tila takot na may makakita sa ginawa nito. Isinara ni Luningning ang bintana at sa pagkakataong yon, tuluyan nang lumabas ang sasakyan sa naglalakiang tarangkahan ng Hacienda de Alab. Sa rearview mirror, natanaw niya ang papaliit na figura ni Kirog, nakatayo sa gitna ng daan, nag-iisa at walang magawa. Ang imaheng yon at ang pagsasara ng malaking tarangkahan sa kanyang likuran ay isang malinaw na mensahe. Iniiwan na niya ang kanyang mundo at ang tanging dala niya ay ang kahihiyang ipinasalubong sa kanya. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan palayo sa kabihasnan at palapit sa baryo mahinahon ay 1 kilometrong nagpapabigat sa dibdib ni Luningning, ang pamilyar na daan na dati puno ng masasayang alaala.
Ang daan kung saan siya naglalaro bilang isang bata. Ang daan kung saan niya unang nakilala si Kirog. Ngayon ay tila isang mahabang pasilyo patungo sa kanyang paghuhukom. Ang makintab at itim na kotse ay tila isang dayuhan sa makipot at maalikabok na kalsada. At bawat madaanan nilang bahay kubo ay may mga matang tulyap, nagtatanong. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa tapat ng maliit, ngunit malinis nilang bahay. Nakita niya agad sila. Ang kanyang itay at inay, nakatayo sa may pintuan, ang mga mukha ay puno ng pananabik na 20 taong inipon. Ang nangiti sa kanilang mga labi ay kasing liwanag ng araw. Bumaba si Luningning mula sa sasakyan at sa isang saglit, nalimutan niya ang lahat. Ang utos, ang kahihiyan, ang kahon. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga yakap, na amoy ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, siya ay muling naging sining, ang kanilang munting prinsesa, at hindi si Luningning Del Fierro, ang asawa ng isang makapangyarihang tao. Inay Itay, namiss ko po kayo. Bulong niya, ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kami rin anak, kami rin. Sagot ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang matamis na sandali ay natapos nang tulungan sila ng trooper na ibaba ang kanyang mga gamit. Isang maliit at lumang maleta at isang kahon ng instant noodles. Nakita ni Luningning ang pagbabago. Ang liwanag sa mga mata ng kanyang ina ay dahan-dahang kumupas. Ang nangiti sa labi ng kanyang ama ay bahagyang nanigas. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng pagtataka at pagkabigo na hindi nila sinubukang itago. Ito lang ba ang dala mo anak? Tanong ng kanyang ama. Sinubukang gawing magaan ang tono, ngunit nabigo. Napalunok si Luningning, ang dila niya'y tila umurong. May pinagdadaanan lang po ang negosyo, Itay. Mahigpit po ang bilin na magtipid. Iyon ang kasinungalingang inihanda niya, ngunit paglabas sa kanyang bibig, ito'y lasang-lason. Hindi na sila nagsalita. Ang masayang pagsalubong ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Habang ipinapasok nila ang kanyang mga gamit, nagsimula na ang bulungan mula sa mga kapitbahay. Ang mga bintanang kanina'y bahagyang bukas ay ngayoy mas lalong bumukas. Ang mga nagkukunwaring nagwawalis sa bakuran ay huminto upang sumulyap. Naririnig niya sa kanyang isipan ang kanilang mga tinig. Mas malinaw pa kaysa sa tunay na salita. Sining, umuwi na. Tingnan mo, iyon lang ang dala? Akala ko ba'y sobrang yaman ang napangasawa niyan? Isang kahon lang ng noodles? Mas marami pa ang pasalubong ng OFW na galing Saudi. Baka naman pinalayas na. Kawawa naman. Bawat bulong ay isang sampal sa kanyang mukha. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Gusto niyang sumigaw na hindi iyon totoo. Ngunit ang tanging nagawa niya ay yumuko at bilisan ang pagpasok sa bahay. Dala-dala ang kahon na simbolo ng kanyang kabiguan. Ang hapagkainan na dapat sana'y maging lugar ng masayang salo-salo ay naging korte ng tahimik na paghatol. Naghain ang kanyang ina ng mga paborito niyang pagkain, ngunit bawat subo ni Luningning ay tila walang lasa. Sinubukan nilang mag-usap tungkol sa ibang mga bagay. Ang panahon, ang mga bagong apo ng kapitbahay, ang nalalapit na piyesta. Ngunit ang lahat ng usapan ay bumabalik sa isang paksang hindi nila mabanggit. Ang kahon ng instant noodles na nakapatong sa isang tabi. Tila isang pang-iinsulto sa lahat ng pagkaing nakahain. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikan ng mga pangarap na gumuho ng mga inaasahang hindi natupad. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Luningning na magpapahinga muna. Hindi na niya kaya. Pumasok siya sa kanyang lumang silid, isang lugar na halos hindi nagbago. Nandoon pa rin ang mga lumang litrato niya, ang mga medalya niya mula sa eskwela.
Ito ang silid ng isang batang babae na puno ng pangarap. Ngunit ang babaeng pumasok ngayon sa silid na yon ay pagod na at wasak. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Tinitigan niya ang kahon ng instant noodles na nasa paanan niya. Ito na ang katumbas ng 20 taon niya. Ito ang pruweba ng kanyang buhay. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya ng mahigpit ang kahon na para bang iyon ang mismong kahihiyang-hiyan niya at humagulgol siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at malalim na pagtangis na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng kanyang nakaraan, naramdaman ni Luningning ang sukdulang pag-iisa. Gabi na at tanging ang liwanag lamang ng buwan ang gumagapang sa sahig na kawayan ng kanyang silid. Tahimik na ang buong kabahayan. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang natutulog. Marahil ay dala na rin ng bigat ng pagkabigo. Ngunit si Luningning ay gising pa rin. Nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang bagay sa sahig, ang kahon ng instant noodles. Sa dilim, tila isa itong halimaw na nakatitig pabalik sa kanya, nang uuyam, nangungutya. Bawat segundo na tinitingnan niya ito ay bumabalik ang lahat ng sakit. Ang malamig na utos ni Dayang, ang mapanuyang na mga ngiti ni Siklab, ang walang magawang tingin ni Kirog, at ang mga matang mapanghusga ng kanyang mga kababayan. Ito ang sanhi ng lahat. Ito ang simbolo ng kanyang kahihiyan. Isang biglaang galit ang umakyat sa kanyang sentido. Isang galit na nagmula sa pinagsama-samang sakit, pagod, at pagkalito. Hindi na niya kaya pang makita ang kahon na yon. Hindi na niya kayang manatili ito sa kanyang silid, sa kanyang buhay. Dali-dali siyang tumayo. Dinampot niya ang kahon ng may panggigigil. Lumapit siya sa bintana. Binuksan ito ng walang ingay. Itatapon niya ito sa madilim na hardin sa likod bahay kung saan walang makakakita. Hahayaan niyang mabulok ito sa lupa, tulad ng kanyang mga pangarap. Itinaas na niya ang kanyang mga kamay, handa nang ihagis ang bigat na pasan-pasan niya. Ngunit sa kanyang pagmamadali at sa panginginig ng kanyang mga kamay, na dulot ng matinding emosyon, bigla itong dumulas. Ang kahon ay bumagsak sa sahig na may malakas na blag. Sa katahimikan ng gabi, ang tunog ay nakakabingi. Napahinto si Luningning. Kinakabahan na baka magising ang kanyang mga magulang. Ngunit walang gumalaw. Tanging ang tunog ng sarili niyang humihingal na paghinga ang kanyang naririnig. Nang yumuko siya upang pulutin ito, napansin niya ang isang bagay na mali. Ang takip ng kahon ay bahagyang bumukas dahil sa impact. At ang laman na sumisilip mula sa siwang ay hindi dilaw na balot ng pansit. Nagtatakang hinawakan niya ang takip at marahan itong itinaas. Natigilan siya. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Hindi noodles. Ang laman ng kahon ay mga makakapal na bundle ng perang papel. Maingat na itinali. Sa ibabaw ng mga ito ay may ilang maliliit na kahon na gawa sa pilus, parang nananaginip si Luningning. Kinusot niya ang kanyang mga mata, iniisip na baka ito ay isang guni-guni lamang na dulot ng kanyang pagod. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga ito, naroon pa rin. Hindi kulay kape ng pinatuyong pansit, kundi kulay lila at asul, mga kulay ng salapi. Nanginginig ang mga kamay na lumuhod siya sa sahig. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang bundle ng tigli-500 piso. Totoo ito. Malamig at malutong sa kanyang mga daliri. Inilabas niya ang isa pa at isa pa hanggang sa mailabas niya ang lahat. Pagkatapos ay binuksan niya ang isa sa mga kahon na pilus. Sa loob, isang pares ng hikaw na may kumikinang na diamante ang sumalubong sa kanya. Ano ito? Isang biro, isang bitag. Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa opisina ni Dayang. Sa malamig nitong mga mata, sa matigas nitong boses, paanong ang babaeng nagbigay sa kanya ng ganitong kahihiyan
ay siya ring maglalagay ng ganitong kayamanan sa kanyang mga kamay. Walang katuturan. Sinimulan niyang ilabas ang lahat ng laman ng kahon, inilalatag sa sahig. Ang sahig na kawayan ng kanyang munting silid ay natabunan ng salapi at alahas. Isang surreal na tanawin na hindi niya kailanman naisip na posible. Para siyang nasa gitna ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malalim at nakalilitong pagtataka. Nang maialis niya ang huling bundle ng pera, mayroon siyang napansin sa ilalim ng kahon. Isang bagay na manipis at puti, nakatago sa ilalim ng lahat. Isang puting sobre, walang pangalan, walang anumang marka. Isang simpleng sobre na selyado. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na marahil ang kasagutan. Mas nanginginig pa kaysa kanina. Dahan-dahan niyang inabot ang sobre. Ang mga daliri niya'y halos walang pakiramdam. Ang sobre ay tila may sariling bigat sa nanginginig na kamay ni Luningning. Sa liwanag ng buwan, ang kaputian nito ay halos nakakasilaw. Ilang sandali siyang nag-atubili. Bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging 20 taong sinanay na matakot at gumalang kay Dayang Del Fierro ay nagsasabing huwag itong buksan. Ngunit ang bahaging naghahanap ng kasagutan, ang bahaging nasasaktan at nalilito ay nag-uutos sa kanya na harapin ang katotohanan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at maingat na pinunit ang gilid ng sobre. Sa loob, isang piraso ng papel na nakatupi ng maayos. Habang binubuklat niya ito, agad niyang nakilala ang sulat kamay. Matigas, elegante, at walang pagkakamali. Ang sulat kamay ni Dayang. Sinimulan niyang basahin. Luningning, alam kong sa mga oras na ito ay puno ng galit at sakit ang iyong puso. Alam kong isinusumpa mo ang pangalan ko. Hindi kita masisisi. Ngunit kailangan mong pakinggan ang sasabihin ko. Hindi bilang iyong biyenan, kundi bilang isang ina na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Ang lahat ng nakita mo ay isang palabas. Ang kwento tungkol sa paghihirap ng pamilya ay isang kasinungalingan, isang pain, isang bitag na matagal ko nang inihanda. Napahinto sa pagbasa si Luningning. Isang palabas? Ang lahat ng kahihiyang dinanas niya ay bahagi lamang ng isang plano? Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa mga susunod na salita. Sa loob ng matagal na panahon, may isang ahas sa ating pamilya. Isang taong unti-unting ninanakaw ang yaman ng mga Del Fierro. At ang taong iyon ay walang iba, kundi ang kapatid ng aking yumaong asawa, ang Yongcho Siklab. Nagpaplano siyang ibagsak si Kirog. Gumagawa siya ng mga pekeng dokumento upang palabasin na ang sarili kong anak ang nagnanakaw sa kaban ng pamilya. Kailangan kong ilabas ang malaking halaga ng pera at alahas mula sa hasyenda nang hindi niya nalalaman. Walang sino man ang paghihinalaan niya maliban sa isang taong sa tingin niya ay kaawa-awa at walang halaga. Ikaw, Luningning. Ikaw ang pinili ko dahil alam kong sa likod ng iyong kahinahunan ay mayroon kang tapang. Ang pagpapahiya ko sa iyo sa harap ng lahat ay ang tanging paraan upang maniwala si Siklab na ikaw ay isang biktima lamang at hindi isang kasabwat. Iyon ang pinakamasakit na desisyon na kinailangan kong gawin. Biglang nag-flashback sa isipan ni Luningning ang mga nakaraang taon. Naalala niya ang isang pagkakataon na sinigawan siya ni Dayang dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa budget ng mansyon. Inakala niya noon na ito ay purong kalupitan. Ngayon, naiisip niya, marahil ay isa yung pagsasanay. Naalala rin niya kung paanong laging hinaharang ni Dayang ang mga desisyon ni Kirog na may kinalaman sa pera. Inakala niya noon na ito ay pagiging kontrolado. Ngayon, nakikita niya na marahil ay isa yung pagprotekta laban sa impluwensya ni Siklab. Bumalik ang kanyang tingin sa sulat. Ang mga luhang nagsisimula ng manlabo sa kanyang paningin. Ang perang iyan ay para sa'yo.
at kay Kirog. Itago mo, ingatan mo. Ito ang magiging panimula ninyo kapag nalinis na natin ang pangalan ng iyong asawa. Ang pagbibigay ko sa iyo nito ay hindi lang isang misyon. Isa rin itong pagsubok. Isang pagsubok upang makita kung gaano katatag ang iyong puso, kung gaano kalawak ang iyong pangunawa. Pinagkakatiwalaan kita, Luningning. Higit pa sa inaakala mo. Ang isang tunay na Del Fierro ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at sa kakayahang magsakripisyo para sa pamilya. Nang matapos niya ang huling pangungusap, hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay iba na. Hindi ito luha ng kahihiyan o sakit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Luha ng pagsisisi sa kanyang mabilis na panghuhusga. Luha ng hindi maipaliwanag na pasasalamat sa isang babaeng inakala niyang halimaw. Ngunit sa huli pala'y isang anghel na nagbabantay sa kanila sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lahat ng bigat ay nawala. Ang babaeng kanina'y wasak at nag-iisa ay napalitan ng isang babaeng may misyon at may panibagong lakas. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, may napansin siyang karagdagang sulat sa pinakailalim ng papel. Halos nakatago sa tupi. P.S. Huwag mong isipin na ang pera at alahas na iyan ang aking regalo. Mayroon akong itinago na higit na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ito ay nasa ilalim mismo ng sapin ng kahon. Hanapin mo. Iyon ang tunay na pamana na ibinibigay ko sa iyo. Ang postscript sa sulat ni Dayang ay nag-iwan ng panibagong bugtong sa isipan ni Luningning. Mas mahalaga pa sa salapi at alahas? Ano pa ba ang maaaring itago sa isang simpleng kahon ng noodles? Dali-dali niyang ibinalik ang lahat ng pera at alahas sa maleta. Kinuha niya ang walang lamang kahon at sinuri itong mabuti. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Ngunit nang kapain niya ang ilalim, naramdaman niya na tila may doble itong sapin. May isang bahagi sa gilid na bahagyang nakaangat. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang sinungkit ang gilid ng karton. Dahan-dahan, natuklap niya ang isang manipis na layer na naglantad sa isang sikretong kompartimento. At sa loob nito, nakatago ang isang malaking brown envelope na medyo luma na. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kung kinukuha ito. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Nang buksan niya ito at ilabas ang laman, isang makapal na dokumento na nakatali ng isang lumang sinulid ang kanyang nakita. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan at ang mga letra ay isinulat gamit ang makinilya. Binasa niya ang pamagat na nasa unang pahina, Titulo ng Lupa. At sa ilalim nito, isang pangalan na halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang lolo, ang orihinal na may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay at ng maliit na bukirin sa likod nito. Ito ang lupang isinangla at tuluyang nawala sa kanila noong siya ay bata pa. Noong dumaan sila sa matinding kagipitan, iyon ang pinakamalaking sugat sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang kabiguan na dala-dala ng kanyang ama hanggang sa pagtanda. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya ang mga petsa, ang mga pirma. Lahat ay naroon. Ang kasulatan ng pagkakabili. At sa huling pahina, sa ilalim ng pangalan ng bagong may-ari, nakasulat ang pangalan, Dayang R. Del Fierro. Ilang taon na pala itong pag-aari ng kanyang biyenan. Itinago nito ang lahat. Hindi ito ipinagyabang. Hindi ito isinumbat. Hinintay nito ang tamang panahon. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Luningning. Ang babaeng inakala niyang bakal ay may puso palang ginto. Ang pag-aalaga nito ay hindi ipinapakita sa mga yakap o matatamis na salita, kundi sa mga tahimik na gawa na bumabago ng kapalaran. Niyakap niya ang titulo. Ito ang tunay na pamana.
Hindi lamang isang piraso ng lupa, kundi ang pagbabalik ng dangal sa kanyang pamilya. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Humahagulgol, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa sukdulang pasasalamat at pag-ibig, lumabas siya ng silid. Dahan-dahan niyang ginising ang kanyang mga magulang. Sa unay nagulat sila, ngunit nang makita nila ang hawak-hawak ng kanilang anak, ang mga mata nila ay nanlaki sa pagkamangha. "Ning, ano ito?" tanong ng kanyang ama. Ang boses ay garalgal. "Ang lupa natin, itay. Ibinalik niya sa atin," sabi ni Luningning. Magkayakap silang tatlo sa gitna ng kanilang munting sala. Umiiyak, tumatawa, nagpapasalamat sa isang himalang hindi nila inaasahan. Ang bahay na binalot ng lungkot kanina ay biglang napuno ng isang panibagong pag-asa. Samantala, sa Hacienda de Alab, ang katahimikan sa malaking hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa mga mamahaling kubyertos na nakalatag dito. Pinulong ni Dayang ang mga pangunahing miyembro ng pamilya. Naroon si Kirog na hindi mapakali sa kanyang upuan at si Siklab na nakaupo ng may kumpiyansa, tila isang hari sa kanyang trono. Pinulong ko kayo dahil may isang seryosong bagay tayong dapat pag-usapan. Panimula ni Dayang, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Ang ating family fund ay nababawasan ng malaki. Lahat ng mata ay napunta kay Kirog bilang siya ang tagapamahala nito. May mga transaksyon na naganap na hindi dumaan sa aking pahintulot. Pagpapatuloy ni Dayang, ang mga mata ay nakapako kay Siklab. Ngumiti si Siklab, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Isang malungkot na balita, aking hipag. Ngunit sigurado ka bang hindi mo alam? Dahil ayon sa mga dokumentong hawak ko, ang lahat ng malalaking withdrawal ay may pirma ng aking pamangkin, si Kirog." Nagulat si Kirog. "Ano? Hindi iyan totoo. Wala akong pinirmahang ganyan." "Talaga ba?" sabi ni Siklab at naglabas ito ng isang folder. Ibinigay niya ang mga papel sa iba pang mga kamag-anak na naroon. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo, kumpleto sa mga bank statement at mga withdrawal slip na may pirma na kamukhang kamukha ng kay Kirog. Tingnan ninyo, milyon-milyon ang nawawala at lahat ay napupunta sa mga account na hindi natin kilala. Marahil mama, ay dapat nating tanungin si Kirog kung saan niya itinatago ang pera ng pamilya. Napatayo si Kirog. Ang mukha ay namumula sa galit. "Sinungaling! Gawa-gawa mo lang lahat yan." "Bakit ako magsisinungaling?" Kalmadong sagot ni Siklab. "Ako ba ang pumipirma o ikaw? Baka naman ang pag-alis ng asawa mo ay hindi lang isang simpleng bakasyon. Baka naman tinatakas na niya ang perang ninakaw mo." Ang akusasyon ay tumama kay Kirog na parang isang sampal. Ang ibang mga kamag-anak ay nagsimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno na ng pagdududa. Nakikita ni Dayang na ang lason ni Siklab ay nagsisimula ng kumalat. Ang pain ay kinagat na ng ahas, ngunit ang ahas ay mas tuso kaysa sa kanyang inaasahan. Nakatitig si Dayang kay Siklab. Ang kanyang muka ay kalmado pa rin, ngunit sa kanyang mga mata ay nag-aalab na ang isang digmaan. Nagsisimula pa lamang ang laban. Ang dining hall ng Hacienda de Alab, na karaniwang lugar ng mararangyang salo-salo, ay biglang naging isang silid hukuman. Si Kirog ang nasasakdal, ang kanyang tiyuhin ang taga-usig, at ang sarili niyang pamilya, ang mga hurado. Bawat papel na inilalabas ni Siklab mula sa folder nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang reputasyon. "Hindi ko pirma yan." Mariing pagtanggi ni Kirog, itinuturo ang isang dokumento. "Tingnan ninyong mabuti, bahagyang iba ang kurbada ng letrang O." Ngumisi si Siklab. "Talaga, Kirog? Nagiging eksperto ka na yata sa handwriting? O baka naman yan ang palusot ng isang taong nahuli na sa akto? Sabihin mo sa amin, nasaan ang pera? Ginastos mo ba sa mga babae mo? O baka naman sa sugal?" "Wala kang karapatang sabihin yan," sigaw ni Kirog, handa nang sugurin ang kanyang tiyuhin.
Ngunit napigilan siya ng isa sa kanyang mga pinsan. Tama na yan, sabat ng isa sa mga matatandang tiyahin nila. Kirog, kung wala ka talagang kasalanan, patunayan mo. Pero habang ang ebidensya ay nasa harap namin, mahirap paniwalaan ang iyong mga salita. Ramdam ni Kirog na ang mga pader ay papalapit sa kanya. Ang mga mukha ng kanyang mga kamag-anak na dati puno ng paggalang ay ngayoy puno ng pagdududa. Kahit ang suporta ng kanyang ina, si Dayang, ay tila hindi sapat. Sinusubukan nitong magsalita, ngunit binabara ito ng paulit-ulit na tanong at akusasyon mula sa iba, na tila nagkakaisa sa ilalim ng impluensya ni Siklab. Bakit hindi natin tawagan ng bangko? Mungkahi ni Kirog, desperado. Sila ang makakapagsabi kung sino talaga ang nag-withdraw. Nagawa ko na. Mabilis na sagot ni Siklab at naglabas ito ng isa pang papel. Ito ang kopya ng email ko sa bank manager. Kinumpirma niya na ang lahat ng transaksyon ay dumaan sa tamang proseso at personal mong inaprubahan ang mga ito online gamit ang iyong private credentials. Gumuho ang mundo ni Kirog. Nahack ang kanyang account. Ginamit ang kanyang pangalan. Ginawan siya ng bitag, isang perpektong bitag na wala siyang kawala. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng tulong, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahagyang pag-aalala. Ngunit meron ding kakaibang kalma na para bang inaasahan na nito ang lahat. Hindi niya maintindihan. Kung gayon, wala na tayong ibang pagpipilian. Deklara ni Siklab, tinitingnan ang lahat. Habang iniimbestigahan natin ito, kailangan nating tanggalin si Kirog sa kanyang posisyon bilang tagapamahala ng pondo. At bilang pag-iingat, mas mabuting manatili muna siya dito sa hasyenda at huwag lumabas. Baka maisipan pa niyang tumakas. Iyon na. Hindi lang siya isang magnanakaw sa mata ng lahat. Isa na rin siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang pagpupulong ay natapos. Isa-isang nagsialisan ang kanyang mga kamag-anak. Iniiwasan ang kanyang tingin. Naiwan silang tatlo sa gitna ng malawak na silid. Si Dayang, si Kirog, at ang nagwawaging si Siklab. Huwag kang mag-alala. Pamangkin, sabi ni Siklab na may pekeng awa. Tinatapik ang balikat ni Kirog. Malalaman din natin ang katotohanan. At umalis ito, nag-iwan ng isang nakakainsultong halakhak. Nang sila na lang ng kanyang ina ang natira, hindi na napigilan ni Kirog ang kanyang sama ng loob. Mama, bakit hindi ninyo ako pinagtanggol ng husto? Bakit tila hinayaan ninyo lang na mangyari ito? Tinitigan siya ni Dayang. Ang muka ay seryoso. May mga laban, Kirog, na hindi na ipapanalo sa sigawan. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala? Paano ako magtitiwala kung ang buong buhay ko ay nasisira na? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid. Ang puso ay puno ng bigat at galit. Kailangan niyang makausap si Luningning. Siya lang ang tanging taong makakaintindi sa kanya. Siya lang ang kanyang kakampi. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero nito. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Ning, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kirog? Anong nangyayari? Bakit parang, Ning, patawarin mo ako. Putol niya. Hindi na mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sinira nila ako, Ning. Ginawa nila ako ng bitag. Pinalalabas nila na ako ang magnanakaw. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Luningning. Sino? Si Tio Siklab. Oo, at lahat sila. Lahat sila ay naniniwala sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos. Ning, anhin mo ako. May mga pagkakataong hindi sapat ang pag-ibig. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong protektahan ni Mutya. Kirog, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ba talaga ang nangyayari dyan? Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mga yabag. Ang pinto ay biglang bumukas. Si Siklab
kasama ang 2 security guard ng hasyenda. "Pasensya na, pamangkin," sabi ni Siklab. "Utos ng pamilya. Lahat ng komunikasyon mo ay kailangan muna naming suriin. Akin na ang telepono." "Huwag!" sigaw ni Kirog. Sinusubukang ilayo ang telepono. "Ning, Tul!" Isang guard ang marahas na kumuha ng telepono mula sa kanyang kamay. Ang huling narinig niya mula sa kabilang linya ay ang sumisigaw na boses ni Luningning na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan bago tuluyang naputol ang tawag. Katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang silid. Tinitigan niya ang saradong pinto. Wala na siyang telepono. Wala nang koneksyon sa labas, wala nang luningning. Napasuntok siya sa pader, hindi na alintana ang sakit. Napasandal siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Kirog del Fierro ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa sigaw ni Kirog sa kabilang linya. "Hello? Kirog? Kirog, sumagot ka!" Paulit-ulit na sigaw ni Luningning sa telepono. Ngunit tanging ang walang buhay na tunog ng naputol na tawag ang kanyang narinig. Sinubukan niyang tawagan muli. At muli. At muli. Ngunit wala nang sumasagot. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagtatanim ng takot na unti-unting lumalaki at nagiging isang dambuhalang pangamba. Ang huling salita ni Kirog, "Tul," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tulong. Humihingi ng tulong ang kanyang asawa. Sa isang iglap na wala ang lahat ng luha, napalitan ito ng isang bagay na mas mainit, mas mabangis, galit, determinasyon. Ang babaeng nagkulong sa silid at umiyak dahil sa kahihiyan ay biglang naglaho. Ang humalili sa kanya ay isang asawang handang makipaglaban. Mabilis siyang tumayo at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang kaawa-awang babae na may mga matang namumugto. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang babaeng may apoy sa mga mata. Wala nang bakas ng pagpapakumbaba, wala nang bakas ng takot. Ang 20 taon ng pananahimik at pagtitiis ay natapos na. Hindi kanila pwedeng saktan, bulong niya sa kanyang refleksyon. "Hindi ko hahayaang saktan kanila." Lumabas siya ng silid, ang bawat hakbang ay mabilis at may tiyak na patutunguhan. Gising pa ang kanyang mga magulang, nag-aalala sa narinig nilang sigaw. "Anak, anong nangyari?" Sa lubong ng kanyang ina, kinuha ni Luningning ang kamay ng kanyang ina at ama at pinaupo sila. "Inay Itay, kailangan kong bumalik sa hasyenda. Ngayon din." "Ano?" Gulat na tanong ng kanyang ama. Bakit? Anong nangyari kay Kirog?" "Nasa panganib po siya," matatag na sagot ni Luningning. Ikinuwento niya ang lahat. Ang plano ni Dayang, ang bitag ni Siklab, ang tawag na naputol. Hindi niya itinago ang panganib, ngunit hindi rin niya itinago ang determinasyon sa kanyang boses. "Huwag anak, baka mapahamak ka lang doon." Pakiusap ng kanyang ina, nanginginig sa takot. Umiling si Luningning, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay nito. "Inay, 20 taon po akong naging duwag. 20 taon kong hinayaan na iba ang magdesisyon para sa akin. Ngayong gabi, tapos na po iyon. Hindi ko po iiwan ang asawa ko sa gitna ng laban. Hindi ko po hahayaang sirain ng isang sakim na tao ang pamilya namin." Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak na si Mutya sa kabilang silid at mas lalong tumibay ang kanyang loob. "Ipinagkakatiwala ko po muna sa inyo si Mutya. Pangako, babalik po ako. At pagbalik ko, kasama ko na si Kirog at haharap kami sa inyo ng buong pagmamalaki." Nakita ng kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanya. Ang kanilang munting sining ay isa ng reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Wala na silang nagawa, kundi ang tumango. Ang mga mata
ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon na ring bahid ng paghanga. Gamit ang isang bahagi ng perang bigay ni Dayang, agad siyang nakahanap ng isang tricycle na naghatid sa kanya sa bayan, kung saan umarkila siya ng isang pribadong sasakyan na maghahatid sa kanya pabalik sa Tagaytay. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Habang humahagibis ang sasakyan sa madilim na highway, inilabas niya mula sa kanyang bag ang dalawang bagay, ang sulat ni Dayang at ang titulo ng lupa. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit. Ito ang kanyang mga sandata. Ang isa ay naglalaman ng katotohanan at ang isa naman ay simbolo ng pag-ibig at sakripisyong walang hanggan. Ito ang magiging panangga niya laban sa mga kasinungalingan ni Siklab. Kalagitnaan ng biyahe, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang kabisado, ang numero ni Ginhawa. "Hello?" Sagot ng inaantok na boses. "Wawa. Sining ito?" "Ning, Diyos ko, anong nangyari? Nag-aalala kaming lahat sa'yo." "Wawa, makinig kang mabuti," sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Pabalik na ako dyan. Malapit na ako. Kailangan ko ng tulong mo. Huwag kang magpahalata kahit kanino, lalo na kay Diyos Siklab. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari dyan." Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isang determinado ring boses ang sumagot. "Sabihin mo lang ang kailangan mong gawin, Ning. Handa ako." Pagkatapos ng tawag, mas lalong naging panatag si Luningning. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Madaling araw na nang marating nila ang pamilyar na daan patungo sa Hacienda de Alab. Ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula ng magkulay kahel. Huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang tarangkahan. Ang bakal na harang na kanina lang ay simbolo ng kanyang paglisan, ngayon ay ang pintuan patungo sa kanyang larangan ng digmaan. Huminga siya ng malalim, pinuno ng malamig na hangin ng umaga ang kanyang mga baga. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa pagsikat ng araw, isang bagong Luningning ang isinilang. Bumaba siya ng sasakyan, handa na para sa huling laban. Ang sikat ng araw sa Hacienda de Alab ay hindi kailanman naging kasing talim ng umagang ito. Habang mabilis na naglalakad si Luningning patungo sa malaking mansyon, hindi na niya nararamdaman ang pagod ng biyahe. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. "Ma'am Ning, bawal po kayong pumasok." Harang ng isang gwardiya sa may pintuan, tinitigan siya ni Luningning ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng awtoridad na hindi niya kailanman ipinakita noon. "Tabi, hindi mo alam ang pinapasok mo at lalong hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Paraanin mo ako." Sa gulat ng gwardiya, dahan-dahan itong napaatras. Mayroon sa boses ni Luningning na hindi matatawaran. Walang lingon-likod siyang pumasok. Tinatahak ang pasilyo patungo sa engrandeng dining hall kung saan naroroon ang lahat. Pagdating niya sa harap ng naglalakihang pinto ng Nara, huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang titulo ng lupa at ang sulat ni Dayang sa loob ng kanyang bag. Handa na siya. Blag! Malakas niyang itinulak ang pinto. Lahat ng mata sa loob ng silid ay sabay-sabay na lumingon. Naroon ang mga kamag-anak ni Kirog, ang mga matatandang tiyahin na dati mapanghusga, si Dayang na nakaupo ng tuwid sa dulo ng mesa, at si Siklab na nakatayo. Tila tinatapos ang isang talumpati, at si Kirog. Nakaupo siya sa gilid, nakayuko, ang mga balikat ay bagsak, isang anino ng lalaking minahal niya. "Ning?" Mahinang bulalas ni Kirog. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. "Umalis ka na dito, hampas lupa." Sigaw ni Siklab. Ang muka ay namumula sa galit. "Wala kang puwang sa seryosong usapang ito. Paalisin ang babaeng ito." "Hindi ako aalis." Dumaing ang boses ni Luningning sa loob ng silid, mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw ni Siklab.
Dahil ang usapang ito ay hindi matatapos hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Naglakad siya patungo sa gitna ng mesa, hindi pinapansin ang mga bulungan ng pamilya. Itinutok niya ang kanyang paningin kay Siklab. Akala mo ba ay naging matagumpay ang bitag mo, Tiyo Siklab? Akala mo ba ay tuluyan mo nang masisira si Kirog? Ano bang pinagsasabi mo? Nakita ng lahat ang ebidensya. Magnanakaw ang asawa mo. Bulyaw ni Siklab. Ebidensya? Kinuha ni Luningning ang puting sobre mula sa kanyang bag at itinaas ito. Ito ang ebidensya. Isang sulat mula kay Mama Dayang na isinulat bago pa man ako umalis ng mansyong ito. Lumingon ang lahat kay Dayang na nananatiling tahimik, ngunit may bahid ng isang maliit na ngiti sa labi. Sa sulat na ito, pagpapatuloy ni Luningning, ang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit matatag. Ipinaliwanag ni Mama Dayang ang lahat. Ang kunwaring paghihirap ng pamilya, ang pagpapahiya niya sa akin, at ang pagpapadala sa akin sa probinsya na tanging isang kahon ng noodles ang dala. Lahat iyon ay isang plano, isang pain para lumabas ang tunay na ahas sa pamilyang ito. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Isang plano? Anong noodles? Ang noodles na ibinigay sa akin ay hindi naglalaman ng pagkain, sabi ni Luningning. Tinitigan ng masama si Siklab na nagsisimula ng pagpawisan. Naglalaman ito ng sapat na yaman para iligtas ang pamilyang ito mula sa anumang gawa-gawang krisis at higit sa lahat, inilabas niya ang titulo ng lupa. Naglalaman ito nito, ang titulo ng lupa ng pamilya ko na matagal nang nawala. Binili ito ni Mama Dayang maraming taon na ang nakalilipas. Bakit niya gagawin iyon kung talagang mahirap ang pamilya? Bakit niya iingatan ang yaman ng asawa ko kung naniniwala siyang nagnanakaw ito? Ibinagsak ni Luningning ang titulo sa mesa. Ang tunay na magnanakaw ay hindi ang asawa ko. Ang tunay na magnanakaw ay ang taong matagal nang nagpapanggap na nagmamalasakit habang unti-unting sinusunog ang hasyenda mula sa loob. Napalingon ang lahat kay Siklab. Hindi totoo yan. Peke ang papel na yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para iligtas ang asawa niya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Dayang. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Tapos na ang dula-dulaan, Siklab. Malamig na sabi ni Dayang. Habang abala ka sa paggawa ng mga pekeng dokumento laban sa anak ko, hindi mo napansin na ang bawat transaksyong ginagawa mo ay sinusubaybayan ko. Ang bawat sentimong kinuha mo, alam ko kung saan napunta. Naglabas si Dayang ng isang maliit na recording device at pinindot ang play. Narinig ng buong silid ang boses ni Siklab, nakikipag-usap sa isang kasabwat tungkol sa kung paano ididiin si Kirog at uubusin ang kaba ng pamilya. Namutla si Siklab, nanginig ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa kanyang silya. Wala nang kawala, wala nang palusot. Pulis! Sigaw ni Dayang. Bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng silid at pumasok ang dalawang opisyal na matagal na palang naghihintay sa labas. Kinuha nila si Siklab sa magkabilang braso. Hindi pa ito tapos, magbabayad kayo. Huling sigaw ni Siklab bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Nang mawala na ang ingay, nabalot ng katahimikan ang silid. Ang mga kamag-anak na kanina ay nagdududa kay Kirog ay nakatungo na ngayon sa kahihiyan. Dahan-dahang tumayo si Kirog at lumapit kay Luningning. Bulong niya. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil agad siyang niyakap ni Luningning ng mahigpit. Doon, sa harap ng lahat, naramdaman nila ang muling pagkabuo ng kanilang mundo. Humarap si Dayang sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na 20 taon nang hinahangad ni Luningning, ang pagtanggap at paghanga. Sabi ko sa iyo, Luningning, sabi ni Dayang, lumapit sa kanila at hinawakan ang kamay ni Luningning. Ang isang tunay na Del Fierro ay hindi nasusukat sa dugo,
kundi sa tapang na harapin ang katotohanan. Nang kinaladkad na palabas si Siklab, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa dining hall. Ang mga kamag-anak na kanina'y puno ng akusasyon ay isa-isang nagsiyuko, hindi makatingin ng diretso kay Kirog o kay Luningning. Ang bigat ng kahihiyan ay lumipat na ng balikat. Sa gitna ng lahat, nanatiling magkayakap sina Kirog at Luningning. Para kay Kirog, ang yakap ng kanyang asawa ay hindi lamang isang yakap ng pag-ibig, kundi isang kanlungan. Ang babaeng inakala niyang marupok ay ang naging bato na kanyang sinandalan. Dahan-dahang lumapit sa kanila si Dayang. Ang kanyang mukha na sa loob ng 20 taon ay isang maskara ng katigasan ay nagpakita ng mga guhit ng pagod at pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Luningning. Ang buong pamilya ay nakatingin, naghihintay. Hinawakan ni Dayang ang magkabilang pisngi ni Luningning. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya ito sa mata at sa pagkakataong yon, nakita ni Luningning ang kaluluwa ng isang ina. Isang inang nasaktan, nagsakripisyo at nagmahal sa paraang tanging siya lang ang nakakaalam. "Salamat anak," bulong ni Dayang. Ang boses ay basag. Ang salitang anak ay hindi na tunog formalidad. Ito ay tunog ng buong pusong pagtanggap. At niyakap niya si Luningning. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng hindi nasabing patawad at pasasalamat sa loob ng 20 taon. Gumanti ng yakap si Luningning at sa bisig ng kanyang biyenan, naramdaman niya ang tuluyang paghilom ng lahat ng sugat. Kinagabihan, sa kanilang silid, tahimik na nakaupo sina Kirog at Luningning sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Ning," basag ni Kirog sa katahimikan. "Habang ako'y unti-unting nalulunod, ikaw ang dumating para iligtas hindi lang ako, kundi ang buong pamilya. Ikaw ang mas matapang sa aming lahat." Hinawakan ni Luningning ang kamay ng asawa. "Hindi ako ang nagligtas sa atin, Kirog. Tayo. Tayo ang nagligtas sa isa't isa at si Mama Dayang. Iniligtas niya tayong lahat bago pa man magsimula ang laban." Ngumiti si Kirog. "Tama ka. Oras na para umuwi tayo, mahal. Oras na para harapin natin ang pamilya mo, hindi bilang mga talunan, kundi bilang isang buong pamilya." Kinabukasan, isang sasakyan ang umalis mula sa Hacienda de Alab. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa loob, magkakatabi sina Kirog, Luningning, at ang masayang-masaya nilang anak na si Mutya. At sa tabi ng chuper, tahimik na nakaupo si Dayang Del Fierro, bitbit ang isang bayong na puno ng mga prutas at pasalubong. Ang pagsalubong sa baryo Mahinahon ay ibang-iba na. Ang mga kapitbahay na dati mapanghusga ay ngayon napalitan ng mga ngiti ng paghanga. Ang mga magulang ni Luningning na may luha ng kagalakan sa kanilang mga mata ay hindi lamang sumalubong sa kanilang anak, kundi maging sa kanilang manugang at balae. Walang bahid ng pagmamataas, si Dayang ay nagmano sa mga magulang ni Luningning. "Maraming salamat po sa pagpapalaki ng isang matapang at matalinong anak." Wika niya, isang papuring hindi kailanman inakala ng lahat na maririnig mula sa kanya. Kinahapunan, sama-sama silang nagtungo sa lupain na sakop ng titulong dala ni Luningning. Tumayo sila sa isang maliit na burol. Tanaw ang lunti ang paligid habang dahan-dahang lumulubog ang araw. "Dito natin itatayo ang bago ninyong bahay bakasyunan," sabi ni Dayang, nakatingin sa mag-asawa. "Isang lugar kung saan maaaring magkita at magsama ang dalawang pamilya. Isang lugar na magiging simbolo ng ating bagong simula." Hinawakan ni Kirog ang kamay ni Luningning. Si Mutya ay masayang tumatakbo sa damuhan. Tumingin si Luningning kay Dayang na nakatingin din sa kanya. Ang dapit hapon ay nagpinta ng gintong kulay sa kanilang mga mukha.
Walang salitang namagitan, tanging isang ngiti lamang. Isang ngiti ng pag-unawa, isang ngiti ng pagpapatawad, at isang ngiti na nangangako ng isang magandang bukas. Ang kahon ng noodles na minsay naging simbolo ng kahihiyan ay naging pundasyon ng isang pag-ibig na mas matatag at mas dalisay kaysa sa anumang yaman. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging isinisigaw. Minsan, ito'y ibinubulong sa pamamagitan ng mga sakripisyong hindi natin nakikita at itinatanim sa mga gawang hindi nangangailangan ng pagkilala. Huwag nating husgahan ang isang aklat base sa pabalat nito dahil sa likod ng pinakamatigas na anyo ay maaaring nagtatago ang pinakamalambot na puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Luningning at Dayang? Nais po naming marinig ang inyong mga komento sa ibaba. At kung mayroon po kayong nais na kwento na aming isadula sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.